Nagsalita na ngayong araw sa Senate hearing ang ama ni Sandro Mulak na si Nino Mulak at inamin na sa publiko ang pinagdadaan ng hirap ngayon ng kanyang anak matapos ang ginawa ng dalawang GMA executives na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Habang nagsasalita nga si Nino Mulak ay halos mawalan ito ng malay dahil sa sama ng kanyang loob. Ayon sa source ay agad daw na itinakbo si Nino sa hospital matapos ang naturang hearing. Nagsalita na din ngayong araw ang dalawang GMA executives na sina Jojo at Richard at inamin ng mga ito ang totoong nangyari at ang pakay ng pamilya Mulak sa kanila. Narito panoorin ang video. Sa NBI, kahit ang aligasyon ng di umano'y biktima ay hindi pa rin nila maaring ilabas dahil subject pa ito sa validation ng kanilang ahensya. Lahat pa raw po ng hawak ng NBI hindi pa ebidensya hanggat hindi pa naipapasa sa piskalya. Subalit matapos po naming mapanood ang nakaraang pagdinig ay nakita po namin na hindi mangyayari ang aming kinakatakutan dahil sinabi at siniguro naman po ng kagalang-galang nating Chairman Senator Robin Padilla na hindi magiging korte ang Senado. Kaya humihingi rin po kami ng patawad sa kagalang-galang natin na Senador Jinggoy Estrada kung naunahan po kami ng takot, kaba at pangamba. Opo. Kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online posts na kumalat noong mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng kahit anong sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito sa harap ng iyong lahat, mariing tinatanggi po namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network tulad ng mga lumalabas. Daliwas sa sinasabi sa online, wala po kaming kapangyarihan or impluensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa production ay maaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho. Subalit, tumagal kami sa telebisyon ng more or less 30 years. At bago ang pangyayaring ito, ay malawak ang naging kontribusyon namin sa industriya sa telebisyon sa pamamagitan na naiambag namin mga award-winning at top-rating television shows and teleseries. Tapos na? Hindi pa. Maganda po ang takbo ng aming karera. Sir Richard, tubig po? May tubig po kayo sa tabi po, ha? Opo. Okay. Mahaba ba yung ano? Ito ba tulad, scriptwriter ka? Baka mahaba yan. Hindi po. Maganda po ang takbo ng aming karera. Maitatanong niyo po kami sa aming mga nakatrabaho at masasabi naman po namin na iginagalang kami at naging malinis po ang reputasyon namin sa aming mga naging employer at nakatrabaho sa loob ng 30 taon. Sa tinagal-dagal namin sa industriya, wala po kahit na isang reklamo, sexual man or anuman, ang nag-file sa amin. Kaya hindi po namin sisirain ang iniingatan naming pangalan at karera at reputasyon para makapag-abuso o haras ng isang tao. Lalo na po na alam namin na anak ng sikat na artista at maimpluwensyang pamilya. Ano ba naman po ang laban naming mga ordinaryong manggagawa lamang laban sa kanila? Hindi naman po namin itinatangging bakla kami, sa katunayan ang pagiging bakla namin ang isa sa mga dahilan kaya kami naging creative, artistic at nagkaroon ng skills na kailangan sa industriya. Buong buhay namin, ginamit namin ang pagiging bakla namin sa maayos na paraan para maitaguyod ang aming mga pamilya. Kaya napakasakit sa amin at sa aming pamilya na mabasa ang aming mga pangalan online na may caption na bakla at kung ano-anong masasakit at mapanirang puri na bansag at descriptions. Bakla po kami, oo, pero hindi kami mga abuser. Bakla kami, oo, pero hindi kami gumagawa ng masama sa kapwa.
bakla kami, oo, at may takot po kami sa Diyos. Sa huli kami rin po ay humihiling ng hustisya, mabigyan sana ng hustisya ang malisyosong pagbibintang sa amin. Kaya po kaya po naming mapatunayan sa piskalya o korte na wala kaming kasalanan. Hintayin lang po sana natin ang proseso, ang due process. Habang hinihintay po yan, humihiling po kami sa sambayanan na wag niyo po muna kaming husgahan. Iba ko na parang mga convicted na criminals. Kay Sandro, wala kaming ginawang masama sa iyo at alam mo yan sa puso mo. Hindi pa huli ang lahat magsabi ng totoo sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Lalo na ang mga nakatrabaho namin sa industriya na dahil kilala kami ay hindi naniniwala na magagawa namin ito. At sa lahat ng mga netizens na nagsasabi na ikaso muna at huwag kami i-publicity trial, maraming salamat po. Napakalaking bagay sa amin sa panahong ito ang ganyang mga mensahe. Maraming salamat din po sa komite, sa inyo, Senators Padilla at Senators Estrada, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na magsalita, at maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo. Pasensya na po kayo at kami po ay nakikita nyo na nag-uusap, nagtupulong kasama po si Senator Bong Revilla at ang amin pong Sergeant at Arms. Kami po ay nag-aalala sapagkat mataas po ang blood pressure ng ating kasama sa industriya na si Ginoong Ninumulak, at pinapaliwanag po namin sa kanya na kailangan po mabigyan siya kagad ng medical attention, pero gusto po niyang ituloy pa rin. At hanggat wala pa po yung final decision ng Sergeant at Arms, hinihingin muna po natin ang opinion at ang statement ang GMA 7. Opo. Your Honor, good morning. Thank you very much. Attorney Ana Teresa Gozon Valdez, Opo. Senior Vice President, Programming Talent Management Group, GMA Network. Ma'am, boss. Good morning po. Thank you for this opportunity. At the onset, I would like to reiterate that GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. So, that being said, when this matter was first brought to my attention, tinawagan po ako ni Mr. Nino Mulak. And that day, there and then, nakipag-meeting po sila sa akin. And our first concern, of course, was the well-being of Mr. Sandro Mulak. We immediately asked them if they wanted counseling services, and we facilitated their first counseling services. At that point, katulad nga ng sinasabi ng lawyer nila, they are very traumatized and they requested for extreme confidentiality. Ayaw nga nila pong magkwento kahit kanino, kaya I am not at liberty to even divulge anything that they have told me. Sa katunayan nga, hindi sila nagpapa-interview kahit na kanino because they value their mental health and well-being very seriously. That being said, itong events na nasa media ngayon at social media, nangyari ito outside company premises, and although it happened not during an official event, we believe that GMA can take notice of it because the three involved are under contract with GMA. And nung nag-file nga sila ng HR complaint within GMA, and when we saw the allegations, we immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process, which is under the Constitution. So iniintay po natin yon, but rest assured that we will conduct a fair and thorough investigation, and we will follow the code of conduct and the corresponding penalties if ever
the results would warrant. So, as of now, we were in constant communication naman with Mr. Nino Mulak and Sandro. In fact, I think we met face-to-face mga 4 times to be able to give them advice. And yun nga sinabi ko, they can file an HR complaint with GMA. At nung pumutok po to sa media, na hindi rin kasi nila inaasahan na pumutok to sa media, nag-advise na rin ako sa kanila na baka gusto na rin nilang mag-file ng criminal case. Kasi nga, nandyan at the onset kasi we were very careful to keep things confidential para sa well-being ng family and ni Mr. Sandro Mulak. But because of all the social media attention, I think na, yun nga, I advise them that they consult with their lawyers and see if they want to file a criminal case. And I think yun naman ang ginagawa, which is, I think, the best so that we will be able to really get to the truth and so that justice will eventually be done. Ma'am Annette, malinaw po na yung dalawa, sinasabi niyo po na sila ay hindi regular. Hindi po sila regular employees. Opo. Ano po ba yung para po sa kaalaman? Kami po kasi naiintindihan po namin yung contractual sa pelikula at sa television. Pero sa mga kababayan po natin, hindi po nila naintindihan yung ano po ibig sabihin? Sila po ba, may opisina po ba sila sa GMA? Wala po. Wala po silang opisina. Ano po yung kaugnayan nila? Parang finished product na po ang binibigay sa inyo? Opo. Si Mr. Jojo Nones po ay director ng isang soap opera ngayon. Si Mr. Richard Cruz ay creative consultant sa drama. Depende ho dun sa soap opera. Hindi po sila regular employee, sila po ay tinatawag na independent contractor because they are persons whose skills and expertise are very specialized, and the method and manner by which they perform their task or their job is not under the direct control or supervision of GMA. Parang output-based po. Hindi po sila 9 to 5 na tinatawag. Hindi yung gano'n. Yung may, ano ba tawag po doon? Time in, time out. Gano'n. Opo. Pero despite that po, nasa contract nila that they are bound by the policies of GMA, and that would include the code of conduct. Kaya po ay, despite the fact that they are independent contractors, we can still take jurisdiction over the HR complaint filed by Mr. Sandro Mulak, and we can still apply our code of conduct to this case. Opo, ibig niyo pong sabihin, halimbawa po, kapag ka nagkaroon po ng paglilitis sa korte, katulad po ng sinabi kanina ng ating idol senator, na hindi po ito korte. Hindi, wala po tayong nililitis dito. Ang linaw-linaw po ng sinabi ng ating senador. Kaya, aasahan po ba namin na pag kayo po ay nagsagawa na po ng inyong sariling investigasyon, dahil gumagawa po din kayo ng sariling investigasyon, at kung ano man po ang magiging investigasyon ng NBI, tutulungan niyo po ang hustisya. Hindi po si Sandro ang hustisya na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. Po. At bilang meron pong mga polisiya, meron pong mga sinusunod sa GMA na talaga pong pinalalakas nyo yan. Yung ibig pong sabihin natin, yung moral, yung morality, lahat. Opo, lalong-lalo na po yung ayaw natin yung mga ganyan na merong sexual harassment sa ano. Naniniwala po ako na tutulungan nyo po. Halimbawa, pag napatunayan po na meron talagang kaso, of course, we will get the consent first of Mr. Nino Mulak and Mr. Sandro Mulak, but we can furnish your honorable office with the results of our investigation. Maraming salamat po, Senator. Meron po kayong... Well, Mr. Chair, going back to Nino, I saw them personally kung gaano kasakit para sa kanila to. Very traumatic. Nung nakita ko nga po yung bata talagang nanginginig. At talagang hindi niya alam kung paano i-approach ito. Head-on nila or how will they, siyempre, nandyan, Mulak, ayaw nila madama yung buong pamilya.
Kaya nga sabi ko, this is very sensitive at dapat talaga ma-handle ng tama. Kaya if you're going to invite Sandro here, baka additional, kumbaga, pain na naman para abutin niya yun or whatever trauma na abutin niya. Yung kay Jojo Nones and the other guy, dapat siguro they should be here at sagutin nila blow by blow kung kinakailangan, kahit na executive session, but at least para maiwasan at hindi na mangyari ulit ito. Very painful, talagang masakit at when Nino approached me na kung pwede bang makausap ang sa GMA, sabi ko, don't worry, hindi nila ito tolerate yan. And hindi nila kukonsintihin yan, so don't worry. Kaya binigay ko yung number ni Miss Annette. At kaya masasabi ko lang, so ninyo, basta tayo ako yung mahanga sa inyo at kayo'y nanindigan dahil yung tapang na ito, hindi para lang sa inyo, no? Ito'y para sa lahat ng mga kapatid natin sa industriya para maproteksyonan, and you should avoid this na to happen again. So, yun. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Idol, maraming salamat po. At Sir Nino Mulak, narinig niyo po yung pahayag ng namumuno ng GMA7. Nakakapagbigay ba po ito ng kapanatagan sa inyong kalooban na sila po ay handang tumulong sa inyo basta sa ang pag-uusapan po ay legal na paraan? Oo naman po. Nararamdaman niyo po ba naman yun? Yung kanilang she's been very truthful to me naman. Naging totoo naman siya sa akin magmula nung pag-uusap namin magmula nung una. Opo. Meron po ba kayong gusto sabihin sa kanila na maaring ang komite ay makatulong po sa inyo na maiparating sa GMA kung ano man po ang gusto niyong sabihin? Nandito na po sila sa ang linaw-linaw po ng sinabi kanina ni Attorney Ana na meron silang sariling investigasyon. Yes, nakakapag-report po ba sa inyo ng progreso nito? Wala pa po. Ma'am, kailan po nag-umpisa yung sarili pong investigasyon? Nag-file po sila formally sa amin ng Friday, August 2. Tapos they were put under preventive suspension agad po. Ang pagka sinabi pong preventive suspension, wala silang trabaho? Wala po. Opo, talagang basta may kinalaman po sa GMA, wala po. Wala mo silang trabaho. Opo. Suspended lahat yun. Walang pay. Benefits. Opo. Opo. Meron po ba silang benefits bilang hindi sila regular? Walang not the same benefits as regular employees. Okay po. Binigyan po namin sila ng 5 days to reply. And I think matatapos yun within this week. So iniintay lang namin yung reply nila para umusad yung ating investigation. Ano reply yung dalawa? Wala pa. Kasi nung Friday lang po nag-file. Ano po naging reaction nila? Abogado kagad ang kinuha? O gusto mo na makipag-dialogue sa inyo? Ano po ba dapat? Sa kanila po namin binigay yung sulat. Pero hindi pa kasi sila nagre-reply. Hindi pa sila nagre-reply. Pero nakikita ko po sa social media na abogado yung nagsasalita para sa kanila. Meron po ba tayong tigadole? Hello, ma'am. Ma'am, Miss Mafel. Sanchez. Miss Mafel Sanchez. Paano po yun? Pagka gano'n na hindi mo naman sila regular employee pero pinag-i-explica mo sila o magpaliwanag kayo dito tapos dinaan ka kagad sa abogado. Ganun ba talaga? Magandang umaga po, Mr. Senator, and to all the members of the committee. Bago po ang lahat, kami po sa Department of Labor and Employment ay hindi pinahihintulutan ng anumang uri ng pang-aabuso o karahasan sa mundo ng paggawa. So sa ganito po, do hindi po nila regular employee ito at kanina po ay binanggit ni ma'am na sila ay bound pa rin po sa CODI or yung Committee on Decorum and Investigation, they should respond to ma'am's call. Sa department po, kami po sa department ay
Ang aming pong mandato ay siguraduhin na ang bawat establishmento ay nagpo-form ng Committee on Decorum and Investigation at lahat po sila ay merong dapat anti-sexual harassment policy. Yun po, Mr. Senator. Salamat po. Meron po akong sunod na tanong dyan. Pero ma'am, meron po naman tayo siyempre sa anti-sexual harassment. Your Honor, opo, sinubmit po namin yan sa opisina nyo. Okay ma'am, maraming salamat po. Ma'am, follow up lang. Normal ba yun na abogado kagad ang sasagot sa employer? Normal ba yun na pag gusto kang kausapin, abogado kagad, ganon? Media kagad, abogado? Ano ba yun? Pwede ba yun ganon? In the normal course of sa isang pagawaan, dapat po ay merong munang grievance mechanism. So, kung in place po ang grievance mechanism at ang CODI, doon po kasi nakaset sa guidelines na yun kung ano po ang steps na dapat ay gagawin muna kung halimbawa may mga ganyang pangyayari po. So kung nakalagay sa grievance mechanism nila or sa CODI na dapat sila ay mag-uusap muna or sa level po muna ng kanilang mga committee members, dapat po doon muna. Tsaka hindi po advisable na idadaan agad sa media or sa anumang online platform ang pagbibigay ng salaysay po. Maraming salamat po. Ma'am, kasi naguguluhan kami dun no? Ba't biglang kailangan abogado kagad ng sumagot sa inyo? Dapat di ba nag-usap-usap muna? Meron po ba kayong ganon? Grievance, Nagkaroon kami ng dahil nga sa confidentiality na gustong ma-preserve nila Mr. Sandro Mulak at Nino Mulak. Actually, pinagharap ko po si Mr. Nino Mulak at saka si Mr. Jojo Nones at si Mr. Richard Cruz. Nagkaroon na po ng paghaharap. Pero dahil po sa hiling nila na wala akong sasabihang iba within GMA, ako po yung kasama nila dun sa meeting. Pero yun nga. Sino po ang unang nagpalabas sa media? Bakit po biglang may usapan pala na gawin muna natin yung investigasyon ninyo. Opo, nag-agree po sila. Sila po yung nagre-request din. Di ba, Nino, from the start, yung problema lang, siguro yung, kung merong mga nakarinig, hindi kasi natin makokontrol yung mga taong nakarinig. Pero sino po ang nagsabi sa inyo na muna? Pag-usapan muna natin to. Hawakan muna ng GMA. Sino po ang nagsabi? Sila Mr. Nino Mulak po. Balikan ko po kayo, ma'am. Sir Nino, opo. Kayo po ang kumausap sa GMA. Na pag-usapan niyo muna. Pag-usapan muna. Yes po. Dahil ano po ang dahilan Sir Nino, bakit gusto niyo po na hawakan muna ng GMA, sila muna, investigasyon muna nila? I wanted to talk to them about what happened first. And yun nga po, sabi po ni... Bilang paggalang po sa GMA. Opo. At si Sandro kasi was very worried about, baka masira yung trabaho. Kahit na nangyari na sa kanya yun, nag-worry po siya na masira yung trabaho niya sa Sparker or mapag-initan siya ng Sparker. So yun, nag-usap po kami ni na Miss Annette. And hinarap nga po ni Miss Annette sa akin yung dalawa. At nag-apologize po sila sa akin. Ang dalawa? Yes po. Opo. Paano po ito lumabas sa... Miss Annette. Opo. Sa harap po. Ma'am, sa harap po ninyo. Opo. Saan po kaya nagmula yung bigla itong pumutok sa media na hanggang sa amin po dito sa Senado, nagulat po ako, no? Pagdating ko sa plenaryo, sinalubong ako ni Senator Amy Marcos, sinabi kagad sa akin, nabalitaan mo ba yung nangyari kay Nino? Kasi ako po, committee ko po kasi ang mass media, so kailangan po nilang sabihin sa akin. Hanggang sa pagdaan ko po kay Senator Revilla, kay Senator Jingo Estrada. Kaya, bakit po kaya? Sana, nagkaayos na pala. Bakit Hindi po sila nagkaayos. Hindi po sila nagkaayos. Parang saan po yung sorry na yun ba? Yung sorry na yun? Nag-sorry sila sa akin, pero sabi ko, ako tao lang ako eh. Diyos nga na marunong magpatawad, di ba? Kaya ko kayong patawarin, pero kailangan pagbayaran niyo yung ginawa niyo. Ito po ang sinabi niyo, kailangan dumaan sa legal. Yes po. Yun, opo. Na-witness niyo po.
Opo. Okay, malinaw po. Ma'am, paano yun? May DOJ po ba tayo dito? Wala tayong DOJ? Di tayo okay. Sa, ano na lang po uli? Sa NBI. Boss. Ma'am, ma'am pala. Ma'am, Attorney Marie Catherine Ule R. Nolasco Illescas. Ma'am. Ma'am, ano po ang inyong initial po initial investigation? Meron na po ba kayong initial investigation? Your Honor, tulad po ng nabanggit ko, dinaan muna namin sa psychological evaluation po yung biktima na si Mr. Sandro Mulak at kinuha na rin with the go signal po na... Ayoko pong hawakan yan. Hindi po ako dadating dyan kasi sa ibang ano na po yan, komite. Doon lang po sa akin na sinabi, witness ni ma'am, nag-story yung dalawa. Hindi ba po sa atin parang confession na yun? Parang sa batas ano ba? Di ba pagka ganun, umamin ka, nag-story ka Di ba umamin ka na nun? Kinunan pa lang po namin ng statement si Mr. Ninyo. Yung dalawa po. Hindi po sila nagbibigay ng statement? Inuuna lang po muna namin syempre po yung mga complainants base sa aming procedure po. Okay. Para naman din po namin kung paano namin tatanungin yung mga ilang araw sinupina na po namin sila. Opo. Pina. Ibig sabihin, sinabihan nyo na. Po namin sila sa aming tanggapan matapos pong ma-interview, makuna ng salaysay sila Mr. Nino Mulak, si Mr. Sandro Mulak, at yung mga iba po naming witnesses, kukunan po namin ng statement ngayon later on. Sinupina na po namin at inimbitahan na po namin sa tanggapan itong dalawa, sila Mr. Jojo and Richard, para po sagutin nila yung mga naging akusasyon laban sa kanila po. Di ba, ma'am? Yes. Okay. Ganun ba ang normal process? Kasi sa amin, ewan ko, baka, siyempre, iba po ang NBI, nag-aral ako ng criminology at ng rules of engagement sa PNP. Pag may complainant, pupuntahan mo yung akusado, yung inireklamo. Di ba? Di pa naman sila akusado dahil di pa naman sila napapatunayan may kasalanan, pero inireklamo sila. Di ba? Dapat pupuntahan niyo yun. Ganun kasi, sorry po, hindi ko alam ang rules of engagement ng NBI, pero sa PNP, pag merong reklamo, pupuntahan mo yung, di ba? Yung proseso po kasi hindi naman po ito immediately after the commission of the offense. So, hindi po namin sila para arestuhin agad. So, dumadaan po na... Hindi naman arestuhin. Kasi ano yung kaso lumaki. Di ba, ma'am, ang point natin dito, yung mga ganitong issue, sana, naiiwasan natin masyadong lumalaki. Ang daming issue ng bansang Pilipinas na dapat nating iniintindi. Bumagsak ang stock market sa buong daigdig. Alam naman natin siguro yun. Nagkakagulo sa Iran, nagkakagulo doon. Ang dami nating dapat pinag-uusapan. Ito ang pinag-uusapan ng tao. Sana naiintindihan nyo ako. Sana tayo mismo sa inyong opisina, merong nagre-reklamo, aantayin nyo pa ba yun, ma'am, na pumunta? Kung hindi na naman pumunta, parang dito. Parang dito ngayon. Isipin nyo, kailangan pang ma-blood ni Senator Jingo Estrada at mag-motion ng supina para dumating dito. Ma'am, puntahan nyo na. Gusto ko lang sana ang commitment ninyo na sana, pagka okay na ang inyong initial investigation, sana naman puntahan nyo na po itong dalawang ito. Huwag na natin mag-antay pa ng susubpina. Wala naman tayo sigurong antayin pa natin isubpina namin ng warrant para po bago nyo puntahan. Ang bihira. Lahat tayo, pagka ganyan, baka pwedeng imbitahin ng GMA wala pa naman tayo ina-aresto dito, di ba? Maliwanag. Wala po tayong ina-aresto. With due respect, Your Honor, yun po kasi ang aming proseso. Kailangan malaman po namin, sa proseso kasi mo. Nga po, sana sa pagkakataong ito, sana yung proseso natin, medyo pag nakita naman natin wala kayong nilalabag na karapatan ng kahit na sino. Yun nga po, extra mile tayo lahat. Sa panahon ngayon dito sa bansa natin, dapat we walk extra mile, mga kapatid ko sa bayan na naggugobyerno. Huwag tayo masyadong tapak ng tapak. Kung nakikita natin may shortcut naman at wala tayong nilalabag, gawin na natin, ma'am. Ang laki-laking issue nito ngayon.
Sobrang laking issue. Yes, Your Honor. Yun nga po yung ginagawa namin, is protektahan din yung karapatan po ng ating magiging akusado. Ma'am, Kasi meron dito magbibigay ng proteksyon sa akusado. hindi po, kasi kailangan Dati ako, due process. alam mo na, ex-convict tayo. Alam natin, gusto natin lahat talaga. May boses, gusto natin lahat protektado. Ano na, may mga paraan na hindi naman tayo kailangan lumaba. Pwede ka naman tumawag, tawagan mo yung, ano ba yun, pangalan ng dalawang yun. Bilang personal mong pakiusap o pwede ba natin itong pag-usap? Ma'am, maraming way. Yes po, kaya nga po Ang daming way. Ito ay personal plea. Opo. Personal plea ko sa NBI, lalo na sa aking kaibigan, professor ko si NBI Director Santiago. Okay. Professor ko yan. Oo, so sana, ma'am, ano lang, walk the extra mile. Alam naman natin, mga aplikado kayo. Alam nyo lahat kung ano yung pwede natin gawin ng extra mile. Mr. Chair, Opo. Yes, ito yung hot pursuit doctrine, yan. Walang, Hindi immediately na nangyari, ano, hindi, no? Hindi po kasi medyo may katagalan na po. Kaya nga, kung within the, ano ba, 3 hours, 4 hours, pag nagsumbong sa inyo, pwede yun. Opo, pwede naman po, depende po sa circumstances. For the information of the public, para alam lang ng publiko, ano yung patakaran nyo dyan? Ano yung proseso? Kinakailangan po para sa hot pursuit is kailangan kagaganap lang po nung krimen. The span of what? How many hours? Sa circumstances, kasi kaya nga sa hot pursuit po, sa circumstances, minsan po pwede pa siyang hot pursuit kung hindi rin nagkaroon ng pagkakataon yung ating biktima na maisumbong agad, siguro sa takot. Depende po sa circumstances. It's really case-to-case basis po. Itong hot pursuit, pwede mo kaagad arrestuhin, di ba? Yes po, kung depende lahat sa circumstances kasi kinakailangan po dito ng personal knowledge. Ngayon, Personal knowledge, yeah. kung meron po kaming personal knowledge dun sa krimen na naganap, maaari ho naming arestuhin agad yung ating akusado or subject. Pero kung meron naman biktima na willing siya mag-cooperate at ibigay niya yung kanyang statement, maaaring isama namin tong biktima na to sa hot pursuit para siya ang mag-identify at yung personal knowledge niya ang gagawin naming basihan para maaresto po yung ating... So may time yun? Ano ba? 24 hours? Yes po. Yes. Pwede. 48 hours? Pwede pa rin po. Depende nga po sa circumstances. Kung ay katulad nito, ilang araw na ninyo bago mo... Isang linggo. Bago kayo nakapag-desisyon? Para mga 10 days na. 10 days 10 after. na po, opo. Medyo matagal. Siyempre talaga yung trauma hindi mo maalis eh. Ma'am Annette, baka Mr. Chair, may gusto yata meron kang gusto sabihin? Gusto ko kang sabihin, ma'am? Dun sa, yun nga, nandun ako nung nag-meeting sila. So if ever kung gusto niya yung malaman kung ano yung talagang, since ako yung parang naka-witness, so willing naman akong sabihin ko ano yung narinig ko. Salamat, ma'am. Tapos na po kayo. Okay. Opo, salamat. Thank you. Ma'am, balik lang ako sa iyo uli. Ma'am, kasi talagang kung hindi natin to isang bagay ito na dapat wag natin to isang tabi. Okay? Kasi ma'am, showbiz to. Lahat ng tao interesado dito. Sana makikita niyo yung wisdom nito. Okay? Ito yung isang bagay na pwedeng pagmulan ng mga magagandang batas. Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo o Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. Saka wag natin sana laging parang nakikita ng tao minsan wag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag isang taong mahirap, pagka inireklamo, kita mo kagad may action ang batas natin. Sana po wag sanang magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, ang taong bayan sensitive sa mga ganitong issue. Meron dyan matanda na kumuha lang ng bunga ng mangga, hindi naman NBI yun. Pero kinukwento ko lang sa iyo na yan ang nagmamarka sa ating mga tao. Na pagka
mahirap na tao ang inreklamo, ang bilis. Pero pag ito, na masasabi nating ugnay ng malaking network, may trabaho, sinasabi nating mahusay, parang ang kailangan natin, due process tayo. Tama, may due process. Dapat, konstitusyon yan Di ba? Batas yan Pero ma'am, hindi akusado ito. Hindi ito suspect. Masama ba imbitahin? Imbitahin, pwede mo ba kayo imbitahin, puntahan mo ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo. O ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na. Parang awa nyo naman. Pinuntahan nyo na ba? With due respect, Your Honor, na-serve na po namin yung subpoena, kaya inaimbitahan na po namin sila. Dumating na po ba? Hindi pa po, kasi mayroon nun yan schedule na... Kailan po sila naka-schedule? Sa August 9. Kailan po mandalin dito? Sino po? Yun po, pagdala sa kanila, nasa sa kanila na po yun. Hindi, diba, inimbitahan nyo. Opo. Inimbitahan nyo, diba? Pwede nyo bang imbitahan din dito? I don't think it's within our power na imbitahan po sila sa Senado. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko Opo. Yun ang sinasabi ko, ma'am Kailangan magtulungan tayo dito. Kasi kung dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi ko sila pwedeng kausap. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka, as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo, halika dito. Harapin mo na to, tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di-adjourn na to. Naintindihan niyo ba ako? Adjourn na to, hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Magtulungan natin to, ma'am. Huwag tayong para sa akin, please, tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na harangin mo yung sasabihin ko. Pwede naman, yes sir, tutulungan namin kayo.